Ayun. Okay na. Magandang umaga po sa inyo diyan sa Pilipinas, mga boss. Chief Amo sir, kamusta na po kayong lahat mga kababayan? So gaya po nung sinabi ko mga bossing, yung mga vlogs po natin ngayon, medyo kung saan-saan muna ako. Actually ito, kahapunan dito sa kung saan yung kinaroroonan ko, eh madami pa din po akong errands at ginagawa doon sa lumang gym at saka doon sa bagong gym ho mga kababayan. Yan yung source of income po natin no? So ngayon mga bossing, gusto ko lang bigyan ng reaction, no? Itong sinasabi ni Robin Padilla na siya daw po ay magpakailanman o kahit kailan ay neutral lang naman daw po siya. Para daw po siya sa taong bayan. Oho! Yun! Okay, ay tingin ko ho, miski ho kayo mga kababayan, natatawa din ho kayo dito sa mga sinasabi ni Robin Padilla paano mo masasabing isang neutral si Robin Padilla mga kababayan? Samantalang simula unang araw pa lang nito bilang senador, puro Duterte na po ang pinagkakakana at puro Duterte na po ang mga sinasabi mga bossing. Lahat na lang po ng kilos at galaw para po sa Duterte. Duterte at China. Kaya sila nabansagan ho ng mga Chinador, mga bossing, dahil doon sa pagkampi nila, no, sa China. At ang binabatikos pa mga kababayan ay si Commodore J. Tariela, na ang tanging nakikita at ginagawa mga bossing ay pagtatanggol po sa bayang Pilipinas upang hindi po masakop ng mga ng mga mananakop sa ating bansa, gagaya na lang po ng China. Yan diyan lang ho mga bossing, si Robin Padilla. Meron na po ba kayong naramdaman na para sa Pilipino yung ginawa niyan? Wala akong naramdaman ho. Ang lagi kong naririnig, nakikita mga kababayan ay para po sa mga Duterte. Kung maalala nyo ho, si General Nick Torre, nung panahon ng pagkakahuli po nila mga bossing, kay Kibuloy, hindi, yung kay Kibuloy na lang di ba? Yung mga pagpunta pa nila doon sa Davao, doon sa kingdom something kingdom ni Kibuloy, di ba? Masasabi mo ho ba yon na para iyon sa mamamayang Pilipino? Para kay Kibuloy, para doon sa kaibigan ng dating Pangulong Duterte. Ayan, nakita nyo sa likod, nag-aayos na sila kasi aalis pa din kami. Makikita nyo mga kababayan, puro Kibuloy, puro Duterte yung mga pinagana nila. Actually ho, dismayado ako doon kay Robin Padilla, kay Bongo, sino pa ba? Kay Bato de la Rosa, mga kababayan, kasi halatado po yung mga kilos at galaw nila na kunyari ho mga bossing ay gusto nilang ipahinto kasi wala naman daw si Kibuloy doon sa kung saan yung iniisip ni General Torre, kung nasan si Buloyski. Pero ano po ang ending? Nandoon, di ba? Andoon, di ba? Doon din nakulong. Ngayon, ang nakikita ko doon ay may tumawag sa kanila sigurado, no? Tingin ko lang, may tumawag sa kanila siguro, no? Tapos sinabi, naku, isang pinto na lang ang pagitan ni Buloyski at ni General Torre. Kaya dali-dali lipad sila ng Davao para mag-hearing daw ho, kunyari mga bossing. Di ba? doon din ho pinagtawanan si Baste Duterte. Dahil yung sinasabi niya pala na sasampalin niya si General Torre, tapos wala namang napala. Isa ho yun, puro Kibuloy, puro Duterte. Yung kay dating Pangulong Duterte naman, nag-hearing po sila sa Senado. Binabanatan nila si General Nick Torre po, mga kababayan. Di ba? Ano sabi? Boss, kung sinabi lang ng boss ko, which is si dating Pangulong Duterte o si Duterte, yung ibig niyang sabihin boss niya. Kung sinabi lang ng boss ko na i-contempt ka, ang tagal na kitang i-contempt. No? Kahit ibig sabihin kahit walang ka contempt,
kay General Torre ay iko-contempt ni Binoy. Ho? So diyan natin nakikita at diyan natin nasasabi na puro Duterte, puro Buloyski at puro Maka-China o puro China lang ang mga pinaggagawa nitong mga ito sa Senado ho, mga kababayan. Di ba? Sasabihin pa na neutral ako para sa taong bayan. Hindi nakikita ng mamamayang Pilipino yun. No? Wala kaming nakikitang ganun. Tama nga si Mariel. Alam mo, kapag sinunod mo si Mariel na hindi ka namin deserve, huwag ka nang tumakbo sa susunod, tulong sa bayang Pilipinas yun. Oh, bakit o asaklap ano? Oo, pero tulong sa mamamayang Pilipino. Biruin mo, hindi tayo gagastos ng higit 300,000 para lang sa walang kakwenta-kwenta na senador. Di po ba? Ako ho, isa ako sa bumoto kay Robin Padilla noong 2025. Pero ako ho, sabi ko sa inyo, ako ay humihingi ng tawad kasi dito sa channel na ito ay inano ko pa, ikinampanya ko pa sa inyo. Sabi ko dahil ano, well anyway, nandiyan na tayo. At least, importante sa atin, nagising tayong lahat. No? At importante din ho, mga kababayan, ay bumakat sa utak ng mamamayang Pilipino na siguro si Robin Padilla na ho ang pinakahuling artista na ilalagay sa Senado. Although, syempre meron pa din naman ho na matalino, na maayos at yung alam talaga kung ano yung pagiging senador. Pero yung mga kagaya ng Robin Padilla, kaya ho tingnan nyo, nangyari kay Philip Salvador, nangyari kay Jimmy Bondoc. Wala. Hindi nga man lang ho nakapasok sa mga top 25 kasi nabuko na po. No, nabuko ng mamamayang Pilipino kung ano lang yung gagawin nila at kung para lang kanino yung pagtakbo nila, which is para lang po sa mga Duterte, mga kababayan. Ayan, mga patunay, di ba? Hindi naman po, kumbaga, hindi naman ako magsasalita dito na si Robin Padilla ay hindi neutral or nakikita nating neutral, pero sasabihin ko hindi. Hindi naman ako magsasalita ho ng ganon. Dahil tayo, majority ng mamamayang Pilipino, mga kababayan, gising na at natauhan, ano, dito sa mga kandidatong ito. Kaya nga tingnan nyo, ilan na lang ho ang nakapasok sa kanila. Tapos ang hindi ko maintindihan sa kanila, ang lalakas ng loob na sabihin na ang lakas-lakas pa din nila. Pero sa totoo lang ho, ngatog ang itlog ng mga DDS na yan. Dito po sa nagsasanib puwersa na pink at pula. Bakit ho? Ubus sila dyan eh. No? Kaya makita nyo sa social media nila, pinagkakalat nila, nako, kain suka. Pero baka gustong tsumamba, kaya ang ginagawa kunyari nilalapitan si Leni Robredo para lumakas sila. Pero kapag kayong hindi nakuha yung gusto at nagpatuloy ang pagiging magandang relasyon ni Bongbong Marcos at ni Leni Robredo, lalo na po kakamping at pula, sorry, sila lang ho sa DDS, mga kababayan. Sila na lang ho talaga dyan, mga bossing, no? Wala na, paubos na ho. Wala nang sumusuporta, wala nang kahit ano, mga kababayan. Okay, anyway, siguro baka mamaya mag-live ulit ako, content ulit ako, pero ganito muna ho, mga bossing, para tapusin ko lang lahat ng ginagawa sa gym. Ayun, niregaluhan ko ng sasakyan. Ayun, tuwan-tuwa, putik na yan. Maghapon yata dyan yan eh.